Kung may isang pinakamahalagang conflict sa recent history, ito na siguro ay ang World War II. Habang buhay nitong binago ang mundo at ang klase ng digmaan. Milyong-milyong tao, lalaki, babae at mga kabataan na nagsama-sama para talunin si Hitler at ang mga Nazi. At ang karamihan sa kanila ay nasawi. Sa 6 na taon na giyera kung saan natalo ang mga Nazi at namatay si Hitler, maraming kwento ang ibinahagi ng mga taong nag-survive sa giyerang ito. Mga kwento mula sa ating mga magulang, lolo't lola, mga pelikula at TV shows, mula sa mga detalyadong historical documents. Bawat kwento ay katangi-tangi, bawat istorya ay mahalagang ikwento. Gayunpaman, hindi ganoon karami ang mga kwento kung saan nasasangkot ang mga sightings ng UFO. Sa videong ito, susubukan nating alamin at ilarawan ang mga authentic sightings ng mga unidentified flying objects noong World War II. Lehitimo ba mga sightings o imahinasyon lang ito ng ilang tao? At ano ang alam ng gobyerno sa mga sightings na ito? Anong tinago nila mula sa publiko? Ito ang ilang UFO sightings noong World War II. Mula nang matapos ang Second World War noong 1945, mas dumami ang reported sightings ng UFO dahil sa makabagong teknolohiya gaya ng internet, mobile phones at super lens telescopes ay mas lalong naging kilala ang fenomeno na ito. Alam naman natin na hindi lahat ng malalabong litrato, di mawaring videos at mga testimonies na nanggaling sa publiko ay totoo, kaya't kailangan na irespetado at katiwa-tiwala ang pinanggagalingan ng impormasyon. Sa kaso ng World War II, ang respetado at katiwa-tiwala ay makikita sa katauhan ng isang Prime Minister, si Winston Churchill. Noong August 2010, sinasabi sa mga government declassified files na diniman ni Churchill ang pagtago ng mga impormasyon tungkol sa isang kakaibang insidente noong early 1940s. Isang insidente na para sa Prime Minister ay magdudulot ng panik sa mga tao. Sa isang report noong 2010 kasama ang isang katalog ng mga hidden UFO files ng Ministry of Defense ng UK, halos 5,000 pahina ang inilabas kung saan idinidetalye ang mga officially recorded sightings ng mga aerial phenomena. Isa sa mga records ay kakaibang liham ng isang scientist. Sinasabi niya na ang nagtulak kay Churchill na itago ang isang wartime incident ay ang 1938 radio broadcast ni Orson Welles, ang War of the Worlds. Naniniwala siyang ang insidenteng ito ay magdudulot ng mass hysteria at makakasira sa paniniwala ng mga tao sa relihiyon. Ang liham ay isinulat bilang testimonya ng lolo ng isang scientist na dating reconnaissance pilot ng Royal Air Force. Sa kanyang active years, ang kanyang misyon ay lumipad sa iba't ibang hotspot sa buong Europa. Sa isa niyang local flight sa coast ng England, sinasabi ng pilotong ito na hinarang siya ng isang object of unknown origin at inilarawan niya ito bilang malaki at gawa sa isang metallic object. Lumapit daw ito within touching distance sa kanyang eroplano at pagkatapos manatila ng craft sa tabi ng kanyang eroplano sa sandaling panahon, ay dahan-dahan itong naglabas ng ingay at biglang lumipad palayo ng napakabilis. Nag-iwan ng katanungan sa piloto sa kung ano ang nakita niya. Approximately 30 years later, namatay ang piloto at ang istorya niya na isalin sa kanyang apo. Importante ang impormasyon na ito kaya't nagkaroon ito ng pwesto sa National Archives kasama ang ilang aerial photographs ng craft. Nang marinig ni Churchill ang istoryang ito ay pinag-utos niyang gawing classified ito for at least 50 years. Hindi niya gustong siya ang maging responsable sa pagsiwalat ng bagay na ito sa publiko. Maraming diskusyon sa pagitan ng Prime Minister at dating commander ng Allied Forces na si General Dwight Eisenhower. Ang United Kingdom at United States ay nananatiling close allies mula pa noong giyera at hanggang sa ngayon ay nagkukumpara ng mga data tungkol sa mga kaso ng UFO, lalo na kung ang mga kasong ito ay maaari maging threat sa national at international security. Nang dahil sa Nazi technology noong 1940s, mga conspiracies ng air bases sa polar regions ng Antarctic hanggang sa kasalukuyang panganib na dala ng mga terrorist organizations, importante para sa mga international governments na malaman ang mga known at unknown threats na ito. Tumawid tayo ngayon ng Atlantic para imbestigahan ang mga eyewitnesses accounts na pinaniniwalaan ng karamihan na isang matibay na ebidensya at patunay ng mga extraterrestrials. Kilala ngayon bilang Foo Fighter UFO sensation.
Nanggaling sa katagang Where There's Foo, There's Fire mula sa Smokey Stover comic strip. Inilalarawan kasi nito ang takot at panganib na nararamdaman ng mga airmen sa kanilang nakita ng mga panahong iyon. Habang papatapos na ang global conflict at dahan-dahang nalalapit si Hitler sa kanyang katapusan, ay kinakailangan pa rin ng sapat na fleets ng air defenses. Karamihan dito ay nanggaling sa US 415th Night Fighter Squadron na nabuo noong February 1943. Iba't ibang missions ang ginawa ng Air Force unit na ito sa Northwest Europe hanggang sa lumitang grupo noong 1947 kung saan ang mga personnel at aircrafts ay nilipat na ng ibang squadron. Gayunpaman sa maikling panahon ng pag-conduct ng mga missions ng 415 Night Fighter, nakatagpo din sila ng unknown entity. Isang gabi ng late November 1944, nagsusurvey ng kalangitan at grounds ng Rhine Valley si Lieutenant Fred Ringwald. Kasama niya ang kanyang co-pilot na si Lieutenant Ed Schluter at Lieutenant Donald J. Myers. Habang gumagabi na, sa di kalayuan napansin ni Ringwald ang humigit kumulang 9 na malalaking glowing lights na lumilipad sa kalangitan sa isang linear formation. Ang liwanag na nanggagaling sa mga bagay na ito ay palakas ang palakas na nagdulot ng kulay kahel na tila nasusunog na uri ng liwanag. Hindi nagtagal ang mga liwanag na ito na nakalinya sa kakaibang paraan ay napansin na rin ng ibang airman. Sinubukan ni Lieutenant Schluter na imaniubra ang eroplano sa mas magandang posisyon para mas makita niya ang mga crafts. Iniisip na maaring mga bagong German technology ito. Bago pa man maobserba nito ng mabuti ay mabilis itong nawala. Nagulat naman silang walang na-pick up o na-record sa pagtingin nila sa kanilang radar at pag-report sa local ground base. Nagdulot ito ng confusion at pagdududa kay Ringwald at sa kanyang mga co-pilot sa mga sumunod na araw. Ngunit hindi ito nagtagal. Dahil sa mga sumunod na linggo ay mas marami pang sightings ang na-record at na-verify ng iba pang miyembro ng 415th Unit. Sa mga sumunod na buwan, sa kabila ng winter conditions ay may 3 sightings pa ng mga misteryosong anomalies na ito. Isang American pilot ng squadron ang lumilipad sa ibabaw ng town ng Braysac sa Rhine Valley region. Sa di kalayuan nakita niya ang 5 o 6 na flashing red or green lights na nasa isang T-shaped formation. Ikinatakot ng piloto ang kanyang nakita at mabilis din itong nawala. Ni-report agad ito ng di pinangalan ng piloto sa kanyang mga superiors na siya naman nagbigay ng patibay sa naranasan nila Ringwald, kung saan hindi nila ito inihayag dahil sa takot masabihang mentally unstable. Mula noon ay tila parami ang mga officers at flight crews na nakakakita ng mga bagay na ito sa kalangitan. Isang flight lieutenant pa ang nakaranas ng halos kaparehas ng naranasan ni Ringwald. Isang malaking cylindrical shaped figure na tila lumilipad ng walang pakpak ang lumapit ng mabilisan sa pakpak ng eroplano ni Lieutenant Sam Krasny. Sinubukan ng pilotong umiwas ngunit nanatili ang UFO sa kanyang tabi hanggang sa bigla na lamang itong lumayo at nawala. Nagkaroon ng suporta mula sa mga local flight crews ang istorya ni Krasny dahil napapansin din ng mga ito ang pagsulpot ng mga orange at red globes sa kalangitan na hindi nila maikumpara sa kahit anong craft na alam nila. Ang bilis, taas at bilis ang pagmaneuver ng mga ito ay nagbibigay ng takot sa ilang piloto at naging dahilan ng ilang investigasyon sa mga sightings. Sa mga nakakakilala kay Krasny, siya ay isang taong hindi basta-basta naniniwala sa paranormal, lalo na sa UFO at aliens. Pero ayon sa kanyang pamilya, napansin nilang may nagbago sa piloto pagkatapos ng insidenteng ito. Bukod sa sinasabi ng lieutenant na ang kanyang nakita ay unknown ng origin sa Titsura, ay consistently rin niyang sinasabing maraming sikreto ang gobyerno na itinatago mula sa military services at publiko. Sa kabila ng dami ng reported sightings ng mga pilot crew at ground stations at sa kabila ng pagkakatugma-tugma ng pagsasalarawan sa bilis at itsura ng mga UFO, karamihan sa 415 Night Fighter Squadron ay kinonsiderang mentally unstable. Drugs, alcohol, stress at iba pang factors ang itinuturong dahilan ng mga ikinilo sa mga piloto. Ganon din sa mga nakita nila sa kalangitan. Ikinadismaya ito ng squadron dahil sila'y naging epektibo sa kanilang trabaho sa panahon ng gyera. Sa pagkabuwag ng squadron, ang mga piloto ay nagpatuloy na sa kani-kanilang buhay. Ang posibilidad ng UFO ay isinantabi at sinabing maaari mga balloons, flares o ilang weather conditions lamang ito na nagdudulot ng kalituhan sa mga nakakakita dito.
Sa paglipas ng panahon, may ilang mga ebidensyang inilabas sa publiko. Ang paniniwalang totoo lahat ng naranasan ng mga pilotong ito ay maaaring maging posible. Salungat naman sa paniniwalang ito ang mga skeptics at mga alternative theories. Sinasabing ang mga nakitang UFO ay maaaring teknolohiyang ginagamit at sinusubukan ng mga Nazi. Teknolohiyang dinevelop sa mga tagong lugar sa mundo. Maaari pang may mga secret experiments ang German scientist determinadong makagawa ng militarized traveling aircraft na siyang magpapanalo sa kanila sa giyera. Yan ang iniisip ng iba. Ang Die Glocke o The Bell, isang bell-shaped machine na sinasabing inaprubahan ni Hitler at ng kanyang SS Secret Police, isang tangkas sa paghihiganti sa Allied Forces. Kilala sa kanilang persistence at creativity sa advanced technology at engineering, ang mga German weapon systems ay di kalaunan na reproduce ng US military at ang pag-secure ng artillery gaya ng V2 missile ay isa sa resulta ng kilala ngayon bilang Operation Paperclip, kung saan ang mga nahuling German scientists ay dinala sa US para magtrabaho para sa US government. May mga nagsasabing tines sa mga nahuling German scientists ang Bell aircraft. Pumalpak ito at ito raw ang dahilan ng kilalang Kecksburg UFO incident, kung saan may isang bell-shaped UFO ang nag-crash sa labas ng Kecksburg, Pennsylvania noong December 1965. Isa sa mga nahuling German scientist ay si Wernher von Braun, isang 32-year-old rocket engineer. Si von Braun kasama ang 1,600 iba pang engineers at scientists ay nirecruit, hindi kinasuhan, para makapag-develop ng arsenal para sa US. Si von Braun na siyang bumuo ng V2 rocket para sa Nazi regime, isang long-range guided ballistic missile na ginamit ang ilang beses laban sa European countries. Ang bagong teknolohiyang ito ay maaaring nakapagbigay ng confusion sa Allied aerial forces dahil ang missile na ito ay nagraradiate ng isang malakas na glow sa dulo at sa unang tingin ay mukhang cigar-shaped plane. 1938, isang German inventor si Joseph Andreas Epp gumawa ng isang draft at sketches ng kilala ngayon bilang flying saucers, ang pinaka-common sighted UFO ng 20th century. Pinagsama ni Epp ang kanyang mga drawings at isang newly designed helicopter para makapag-generate ng isang prototype craft na makakapag-take off mula sa ground mula sa isang stationary position. Noong 1941, ang mga bagong models ito ay tinest, binago at nireconfigure ng ilang beses sa isang Nazi air facility sa Prague. Gayunpaman, sa kabila ng paniniwalang natapos ang ilang mga crafts na ito at nagamit sa pag-atake sa European forces o na-restation sa Antarctic ayon sa US-led Expedition Operation High Jump, ay walang definitive proof ng mga flying saucers na ito. Noong 1945, sinimulan ng Soviet Army ang huling major assault nila sa mga German-occupied territories at sa pagbawi ng Czechoslovakia, ipinag-utos na sirain ang lahat ng engineering works, kaya't sa huli, ang lahat ng known physical crafts ay nasira, ang mga engineers ay hinuli, nirekruto o pinatay. Sa nalalapit na katapusan ng gyera, pagsuko ng German Army at pagkamatay ni Hitler, ang saya at pagdiriwang mula sa mga Allied countries ay isang mahalagang kaganapan. Gayunpaman, para sa mga minulto ng kanilang mga nakita, hindi sila iniwan ng paranoia. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay pinaalala sa kanila ang kanilang mga naranasan ng Roswell incident noong 1947, kung saan sinasabing may isang flying saucer na nag-crash. Sa mga sumunod na taon, iba't ibang conspiracies ang nabuo tungkol sa Roswell incident, mula sa intergalactic intelligence sharing kasama ang US President hanggang sa underground bases at interplanetary space travel. Ang posibilidad ng mga theories na yan ay pwedeng pagdebatihan, ngunit ang posibilidad na makasaksi ng kakaibang bagay sa kalangitan, panahon man yan ng giyera o hindi, ay hindi pagdududahan ng mga taong nagsasabing, alam ko ang nakita ko. Sa pagtatapos ng videong ito, alalahanin natin ang mga sakripisyo ng mga taong nagsilbi para sa kanilang bansa at pinotektahan ng kanilang pamilya at ang kapwa. Ano man ang mga inihayag o mga insidenteng pinagtakpan, ang katapangan ng lahat ng nakaranas ng World War II ay dapat bigyan ng parangal at respeto. Marahil may mga UFO sa mga panahong iyon o maaaring wala. Maaaring hindi natin malalaman hanggang sa dumating ang tamang panahon. Kung may itinuro sa atin ang kasaysayan, ito ay ang patuloy na hanapin ang katotohanan, suriin ang lahat,
habang tumitingin sa kalangitan at nag-iisip, paano nga kung totoo? Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.